Yes, hello mga kabayan. Good evening, good morning, good afternoon kung kailan niyo man ito napanood. So tayo ay balot na balutan, no? Actually, kakagising ko lang. It's 11:30 p.m. here in Saudi Arabia nung nirecord ko to. And at this day, nung umuwi ako galing sa opisina, nanood lang ako ng movie. Tapos supposedly kakain ako, pero napag-isip-isip ko na hindi na lang ako kakain kasi nga may ako dyan, may peras, may peers ako dyan. So yun lang yung kinain ko. At saka alam nyo na, kailan natin magbawas-bawas ng mga kinakain kasi nga ang timbangan parang hindi na tayo kilala ng timbangan. Lumalagpas na tayo sa timbangan. So yung sa last video ko, napag-usapan natin kung paano ako napadpad sa Saudi Arabia. Pero andun tayo sa last part na kung saan yung sa pagpa-medical ko, may nakita sa akin na spot. Yun yung nakita sa akin dahil nga ako ay second smoker. And dahil sa second smoker, di ba sabi nila na mas malala daw ang effect kapag ikaw ay second smoker lang. So ayun, ako ay bumagsak doon sa test na yon. Doon sa x-ray test, bumagsak tayo. Actually, ikikwento ko din yung kung ano yung nangyari sa amin sa medical. Actually, yun yung pinaka worst na nangyari. Kasi nga, iruin nyo yun guys, yung hindi ka man lang nag-prepare na kung ano, kanik. So, yun na nga, after doon sa mga vital signs and everything sa pag-abroad, yung sa physical check-up na, oh my goodness, alam mo ba, parang 5 ata kami nun na pinatayo. So pagtayo, agoy kay pinahubad man. So paghubad, yung sa baba ba, yung paghubad namin, patay na, parang 5 kami nakapila, nakahiliran. Pinatuwad, tapos kinuha yung mga sample. Bahala kayo dyan kung masilan kayo. So yun, pinatuwad kami. At saka parang wala na kami yung fecalysis, parang wala na. Instead of fecals, yung koto na lang igaganon sa chuchu mo. So yun yung pinaka parang embarrass moment na nangyari sa aking buhay. So yun na nga, after nun, bumagsak ulit. So dahil sa bumagsak, kailangan kong mag-ehersisyo, takbo dito, takbo doon. Alam mo ba yung takbuhan ko dyan sa Rojas Boulevard? Kasi nga nakatira yung pinsan ko dyan sa may Malate. So dyan siya nakatira. And after nung bumagsak ko, talagang 1 week talagang sinabi ko doon sa agency na kung pwede ba ako mag-retest ng medical examination. So ayun, parang nag-research din ako kung paano pa matanggal yung spot na yun. Ayan lang, inanuman ko siya ng gatas kasi nakakawala siya ng yung spot, natataburan yung spot dahil sa pag-inom ng gatas. Ayun, grabe, 1 week na nagja-jogging ako every morning. Tinatakbo-takbo ko yung CCP hanggang sa yung sikat na restaurant dyan sa Rojas Boulevard. So every morning yun, tinatakbo ko. Grabe, kasi nga gusto lang makapasa sa medical exam. So ayun, nagpa-medical exam ulit ako, pumasa ako. Tapos second embarrassment ulit kasi nga, diba, remedical.
kinuhanan ulit ng mga chuchu sa yung pinahubad. Yun. Hindi naman kasi siya, hindi na parang nabaliwala lahat ng ko, yung lahat ng medical test ko doon sa unang mga test ko. So kaya inulit lahat. So another payment na naman ulit, guys. And alam niyo na kung another payment, medyo gastos ulit. So yun yung napakahirap kapag first time abroad ka. Kahit hindi ka first time lahat naman ng abroad moment talagang mahirap pagka wala kang bala na parang na pang-tustos doon sa yung application. So kailangan din nun na may full back full, may backlash na may pang backup, may pang backup ka din at saka may susuporta sa iyo. Salamat na lang talaga sa ate ko dyan kung saan sinuportaan yung pag-alis ko papunta dito sa Saudi Arabia. Yun, nung ako, yung nakapasa ko lahat, sinabit na lahat ng mga documents ko, everything. So, doon na tayo sa part na kung saan may PDUS, yung pre-departure, ano bang PDUS? Orientation, chuchu. Basta yun na yan. May ganun tayo. So, yung sa PDUS naman, doon pinapaliwanag kung ano ang culture ng Saudi Arabia, what are the do's and don'ts na pwede nating gawin kasi nga at that time 2013 napakahirap at saka napakahigpit pa ng Saudi Arabia. Pero ngayon medyo nag-lessen na siya and hindi na siya ganoon ka strict compare noong 2013. So actually nung nag-abroad ako, nung lumipad na ako, hindi na ako umuwi sa Davao kasi nga another payment na naman, pamasahe ng eroplano, another gastos ulit. So doon na ako nagpalipas hanggang sa ma-deploy ako. So sunod na deploy ako, dito na lumabas yung kung sino lang yung pwede kong makasama sa sa airport. And isa na doon yung pinsan ko, tsaka yung isang best friend ko na andun siya ngayon sa Singapore or Taiwan. Kasi nga nag-apply din yun papunta dito sa Saudi. Nakapunta naman siya sa Saudi pero umuwi din, ibang country naman yung in-applyan niya. Yun naman ay sa kanyang part is TH naman. So may vlog din yun siya. Ewan ko kung may YouTube siya pero nagba-vlog din yan sa Facebook. So ayun na nga. So during the departure, my God, medyo nakakahiya kasi nga alam nyo ba ang nangyari? Hindi nyo pa alam kaya makinig na lang kayo dyan. Yung parang nag-a-apply pa rin kayo kasi nga lahat kayo na for deployment may bitbit na mga folder. Alam nyo yan, diba? Comment down below kung alam nyo yan. May mga bitbit tayo, mga envelope, diba? Plastic envelope, andun lahat ng mga documents, mga visa and everything nakapaloob doon, lahat ng mga clearances for immigration purposes andun. Tapos ang pinakamasaklap pa is nag-uniform kayong lahat. ang pagkakaalala ko, yung uniform na yon para siyang kulay puti. Tapos kasi yung agency ko is East-West, so may tatak na East-West. Ang dami, akala ko ako lang isa ang magta-travel, so hindi pala. Ayan na, tumatawag ng misis ko, nagbablog ako. Anong sama ka? Hindi ako sasama. May nag-notify. So, yun na. Akala ako lang ang
magta-travel. Yun pala, marami pala kami. So, parang doon medyo nakampante ako na magta-travel ako to Saudi Arabia na may kasama akong mga Pilipino. So, nung pagpasok namin, lahat check, lahat ng mga gamit. Parang first time ko kasi na international flight. Actually, yung pagpunta ko din sa Maynila to apply, is first time ko din na makasakay ng eroplano. So, at this point naman, first time ko makasakay ng eroplano, pero international flight. Ang namin doon, ang destination namin is from Manila to Riyadh. Tapos, ang Riyadh naman, nag-stopover lang, stopover, o basta yun na yun. Nag-layover kami ng 1 or 2 hours ata. So, yun yung nakakakaba kung pababa ka ba o hindi. O since marami kang kasama, yun yung kinagandaan na lilipad kang may kasama kasi nga para siyang sa Bisaya, pakuyog baboy. Kung saan pupunta yung mga kasamahan mo, doon ka din. So, nag-layover kami sa Riyadh. Actually, ang ganda ng Saudi Airlines ang namin eh. Saudi Airlines ang eroplano namin that time. So, nag-layover kami doon. Tapos, nung papunta naman ng Damam, hindi ko na maalala kung ilang bang oras ang from Riyadh to Damam. Basta dumating kami, ang deployment date ko is December 13. Tapos, deployment is December 12. Tapos, yung arrival ko is December 13. So, yun yung pinaka-joining date ko dito sa Saudi Arabia. Ay, mali. December 22, tapos December 23. Imagine niyo guys, kapanahunan siya ng Pasko. Ako, lumarga. Hindi ko na inisip na i-postpone yung deployment date ko kasi nga gusto ko na talaga makaalis. Ano pang inaantay ko, di ba? So, para matuloy lang na abroad, makaalis ako sa Pilipinas, talagang kasi nga yung iba kasi na naririnig ko, pinagpapaliban pa nila ang deployment. Gusto muna nilang iraos yung Pasko kasama muna yung pamilya nila bago aalis. Sa sitwasyon ko, hindi na okay na ako. Tsaka yung gagawin naman namin sa Pasko is mag-aantay lang ng Noche Buena, Medianoche. Mag-aantay lang ganun. Tapos, after that, matulog na. That time, hindi naman kami ganun nagse-celebrate ng talaga. Yung celebrate talaga. Yung may makain lang, tapos, yun na. So, umalis na ako. So, sa pag-alis ko naman, may may fruit of labor. Hindi, lang, talagang at that time, napaka-practical ko that time. Grabe yung practicality ko that time. Grabe yung eagerness ko to come here in Saudi Arabia. So, ayun na nga, nung dumating na kami sa Damam, nakita ko na yung airport itself ng Damam kasi nga sa Riyadh hindi kami nakalabas, andun lang kami sa aeroplano. So nung paglabas namin sa Damam galing sa immigration, na culture shock ako. Bakit ako na culture shock? Kasi nga kung ang beso-beso ng mga babae doon sa Pinas, ang beso-beso dito, napaka-normal lang beso-beso ng mga lalaki, which is hindi ginagawa doon sa ating bansa. At saka napaka intense ng beso-beso kasi nga
Di ba cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheeks. O basta ganon. Tapos 3 beses yun. 1, 2, apat pala. 1, 2, tapos 3, 4. Tapos pag hindi pa pag na-intimate pa siya na pag intimate pa na pagkikita, kasama pa ang nose to nose na instead of cheeks, yung maglalapatan nose to nose, 1, 2, ganun. Tapos lalaki sa lalaki. So yun yung una kong na hala, pwede. Tapos may makikita kang ibang lahi kasi nga nung pagdating namin sa pagdating namin sa tawag nito, pagdating namin sa airport, talagang makikita mo na yung Pakistan, yung Indian, nag-holding hands. Nag-holding hands, which is napaka-normal lang. Kaya nga nakikita ko, napaka-open yung ganun na sitwasyon, which is hindi common sa ating bansa. Kasi nga, napupulaan ka at kung ano-ano lang tinatawag sa inyo kapag ka ikaw ay may ka-holding hands na lalaki. So, iba yung mindset natin sa mindset ng Middle Eastern. Grabe. Sobra ako doon na amaze. So, anyhow, so dumating ako ng December 23 dito sa Saudi, 2013. Nung pagdating namin, anong oras na yun? Mga alas 2 ata kami lumapag. Alas 2, alas 3. Or alas 2, alas 3. Or alas 7 ng gabi ata yun. Basta gabi yun siya. Tapos kalamig-lamig kasi nga December na that time. Malamig ang simoy ng hangin, winter sa Saudi Arabia. Kung yung iniisip ko dati na mainit, agoy, akala ko mainit lang ang Saudi Arabia, may pa-winter pala. Tapos nasundo kami medyo after mga 4-5 hours pa bago kami nasundo doon sa airport. At buti na lang pala kami, 5 pala kaming susundin. Hindi kami kita ng ibang ka-agency ko. Parang 3 lang ata yung nakita ko nung nag-depart na kami. Kasi nga bawat mobilization or deployment, parang may mga nakatoka sa amin isa-isa na mga agent doon sa agency ko na in-applyan, which is ang ganda ng kanilang pamamalakad ng kanilang agency. Kasi nga you are handle with care. Handle with care, tama ba yung ko? Ganun yung nila. Ganun sila mag-alaga sa kanilang mga aplikante. Hindi ka papabayaan until makalipad ka papunta sa kung saan man siguro na lugar ka nila i-deploy. So ayun, sinundo kami ng van. Tapos hindi lang ako Pilipino ang nag-arrive. Meron pa kaming kasama ibang lahi. So madami kami for na mobilized that time. May iba kaming kasamang Indian, may kasama kaming Indian, may kasama kaming Pakistan that time, na kung saan iba-iba yung mga bagahe. Doon ako na culture shock din sa mga bagahe ng mga Pakistan kasi nga ngayon pinagbabawal na yon, pero wag kang nagbablog ako, wala akong ibang kausap. Nakikita kasi ako ni Mrs. sa CCTV. Wala akong ibang kausap.
nagba-vlog ako. So, yun na nga, nawala yung ano ko. Nawala. Ayun na nga yung sa bagahe ng mga Pakistan, Indian. Alam mo ba yung mga yung kumot? Diyos mio Marimar, para siyang kumot na yung mga gamit nila. Yung parang kumot na binalot tapos nilagyan ng PC na pa square na PC. So ko hala, may ganito pa pala. May ganito pa pala na bagahe. Until now, nag-i-exist pa pala. Kasi nga ngayon binagbabawal na siya kasi nga na iipit or na sa conveyor nagko-cause sila ng delay kasi nga nabubuhol-buhol. So ayun, ang tagal from the mom, ang pinaka city ko na unang napuntahan is ang Jubail. Grabe, feeling ko ang layo-layo ng nilakbay namin. Kasi nga 1 hour siya away from the international airport. Pati doon international airport para may domestic naman doon sa Jubail. So 1 hour away pala siya papuntang Jubail. So ang pinakauna kong city is ang Jubail. Doon ako unang napadpad na kung saan talagang yung accommodation namin. 'Di ba sa unang vlog ko is live out ang live out ang nasa kontrata ko. Yun pala, ihahatid mo na kami doon sa accommodation. Ang accommodation is, kung alam niyo yung Abu Hadria, doon kami nag-accommodation na kung saan nasa gitna siya ng disyerto. Andun yung mga kampo. Imagine yun. Kapag ka magsa-sunstorm siya, talaga makikita mo na sunstorm talaga. Tapos hindi pa ako familiar sa hindi pa ako ganun ka-familiar sa mga pasyalan sa Jubail. So nung pagkarating ko doon sa sa aking accommodation, lahat andun yung mga pinapapirma kayo, tapos yung kumot ibibigay sa iyo, yung pinakamakapal na kumot. Alam niyo yun, yung may kulay red, may kulay brown na mga kumot na makakapal. Sabi ko, hala, first time ko magkakumot nito, kaganda. Kasi nga, yung furry na kumot, hindi yung ganito na kumot. Ganito siya na kumot, pero iba ang kulay. So, yun yung inisyu sa amin. Tapos, ang pinaka good thing sa akin doon, kasi kapag ka secretary ka pala, iba pala ang room. Hindi pala kayo animan, hindi kayo apatan, dalawahan pala. Tapos yung ibang kasama mo, mga din, hindi naman sa executive, pero yung din na mga nasa posisyon. So, di ba? Gaano ako ka-blessed that time na first time ko sa Saudi, dalawahan yung room. Tapos yung kasama mo, hindi yung mga labor ba, kasi nga may nababalitaan pa kasi ako ngayon. Until now, may mga ganun pa rin na sitwasyon, guys, na pagdating dito, mix pa ang kasama mo na national. Which is yung ibang kumpanya pinagbabawal yung i-mix ang mga nationality in room, kasi nga iba-iba kasi yung tradition, culture, lalo na kapag Muslim yung kasama mo, talagang mahihirapan ka mag-adjust. Tapos 4 kayo, ikaw Pinoy, tapos iba ang religion mo. Hirap ka talagang mag-move. And then, so yun na, dumating ako. Grabe yung sunstorm nung dumating ako. Hindi ko pa alam yung sunstorm na yun kasi nga parang pulbo. Pero gabi na yun, ha. Pero kasi nga, di ba may yung ilaw sa cam. Talagang maliwanag. Grabe, parang may pulbo.
Yung pagdating ko doon sa pagdating ko sa camp. Tapos ang lamig, malamig siya. Diyos mio, Marimar. Doon ko na feel yung parang hindi naman Saudi yung napuntahan ko. Ang napuntahan ko is yung parang ibang bansa. So yun pala is winter na. Hindi ko lang alam kung na-notify kami that time na hoy, kailangan nyo magdala ng jacket. Pero nagdala naman ako ng jacket kasi nga sa eroplano malamig na. Pero pagdating ko dito sa Saudi, hindi kakayanin yung jacket sa atin sa Pilipinas. My God. Iba yun yung jacket na sa Pilipinas. Kasi nga malala yung lamig dito. Ngayon nga ngayon naka-AC ako pero pag pinatay ko niyan, winter na kasi ngayon yung tinitake ko yung video na to, winter na ngayon, summer na siya. Yung transition na siya ng summer. So sa gabi medyo malamig, sa umaga na siya, mainit-init na, tapos may kaunting humid na, basta humid na dry. So ayun, nakuha ko na yung susi sa room ko, at saka ayun, may isang may isang aparador. Alam niyo yung aparador? Yung aparador is yung para siyang stainless steel na aparador na kung saan doon mo ilagay lahat ng mga gamit mo. And mabuti na lang hindi ganoon kadami yung damit ko kasi nga parang isang maleta lang ata ako, tapos pack bag, tapos yung envelope, yung bit ko. So yun, malinis naman yung malinis naman yung kwarto ko. Tapos nung dumating ako doon sa kwarto na yun, mag-isa lang ako. So wala akong kasama, pero dalawa, nakita ko kasi na dalawa ang bed. So ini-expect ko na may kasama ako. So bago pa nung nakuha ko na yung kwarto, tapos lumipas yung mga months, tsaka ako nagkaroon ng kakwarto, ka-housemate, ka-roommate. Tapos siya pala ay galing doon sa ibang mga project. So bumalik lang siya. So pagbalik niya, doon na siya, yun yung kwarto na binigay din sa kanya. So after nun, nung pagka-arrive ko, syempre natulog si Giovanni. Hindi ko alam kung ano na ang kahinatnan ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging sitwasyon ko sa trabaho. Hindi ko alam kung how secretary will work in this country. Kasi nga, alam niyo guys, ibang-iba talaga ang pagiging secretary nyo or mo dito compare sa secretary doon sa Pilipinas. So ito na nga, ikikwento ko sa inyo nung una kong dating doon sa opisina. The following day, ay hindi pala hindi pa pala kami pumasok doon sa sa opisina, kasi nga pinaikama medical pa pala kami. Oo nga, hindi kami dumiretso sa opisina, pinaikama medical kami. Yun natandaan ko na pinaikama medical kami. Pumunta kami ang na-remember ko, pumunta kami doon sa Al-Shifa. Hindi siya General Hospital, Al-Shifa clinic lang siya, na kung saan magpapa-blood type ka lang. Ano pa bang ginawa sa amin nun? Blood type, X-ray, tapos yung mga vital signs. So yun lang naman yung kinuha sa amin that time. Tapos nung pagpunta namin doon,
yung alam mo yung magpapa-enroll ka sa eskwelahan na hindi mo alam yung gagawin mo kasi nga parang baguhan ka talaga dito sa baguhan ka sa kasi nga yung the way they speak to you, yung mga nakakasalamuha mong gustong makipag-usap sa iyo is iba yung iba yung lengguwahe. Tapos yung mga Bangladesh pa na nakikipag-usap sa iyo, talagang napaka-confident pa makipag-usap sa iyo using their language na patay ka na talaga, wala ka may sasagot. Ano naman buhok ko eh. So, yun na natapos yung medical namin, lumabas yung yung nagmamaneho nung sasakyan namin na coaster. So, sa harap ng Jubail, sa harap ng Jubail Clinic, una akong experience ng buffia. So may buffia doon sa harap na yon. So sana pag nakapag-vlog tayo, pupunta tayo doon sa pupunta tayo doon sa Jubail kasi sometimes bumababa pa rin ako ng Jubail. But alam nyo guys, yung area ko ngayon kung saan ako nagtitake ng video ngayon from here to Jubail, it takes 3.5 or almost 4 hours kapag ang travel. 4 hours siya kapag yung takbo ng sasakyan mo is 90 to 100. Makukuha mo siya ng less than 4 hours kung ang takbo mo is less than is more than 120 km per hour. Kasi nga may mga area na kung saan ang maximum lang na pwedeng takbuhin is 120. Tapos may area din na 140. Kung makukuha mo yun na takbo talagang less lang. Ganun siya kalayo ngayon kung saan ako ngayon. So anyway, yung unang buffia na natikman ko, na nakainan ko, doon ako nakatikim nung chapati plus yung muton na yung may sabaw-sabaw na muton. Sabi ko, hala, hindi ako kumakain ng parang muton na yun. Pero alam nyo guys, yung lansa, wala yung lansa. Ang sarap. Doon ko unang natikman yung ganun na lasa. And until now, I cannot resist but to eat. Ganun. Bahala na yung misis dyan nakikinig sa akin. Naka-CCTV kasi guys. So, ang oras na doon sa Pinas ngayon is nagre-record ako mga 11:40 PM here. So, kaya alas 5, yun, gising na yan. Kapag may movement dito sa kwarto ko, ang nangyayari, nanonotify siya na may gumagalaw. Ganun yan siya ka tawag niya? Ganun siya ka nag-check, nag-monitor. So much for that. So, nakakain tayo ng muton. Muton yun hindi siya biryani kasi nga basta may lang siya, may parang sarsa. Hindi siya sabaw. Sarsa siya tapos chapati. Sa pagkakaalam ko chapati siya kasi nga medyo oil yung pamparis niya. Doon ko unang na-experience yung pagkain na yun. Tapos, kasarap-sarap. So, after ng medical namin, so, kailangan namin na bumalik sa camp para yung result, malaman yung result. Parang may din dun parang may ibang test din yun para sa HIV and yung parang sa pneumonia, parang siyang ganun kasi nga pwede ka mabagsak doon sa medical na yun. So, bumalik kami doon. So, nag-antay lang kami ng result. Sa pagkatapos ng result, parang inantay pa namin yung
inantay pa namin yung ikama namin. Kasi nga, napakahirap na na napupunta ka ng opisina walang ikama. Kasi nga, from time to time, yung labor nag-iikot-ikot. Ganun ka strict pa yung government ng Saudi noon. Noon ha. Kasi nga, yung ngayon parang may visa ka lang tapos yung hanggat sa yung visa mo is hindi paso tsaka may yung passport mo is with you, okay lang. So and now hawak na namin yung mga passport namin. Before kasi ang may hawak is yung mga employer. So inantay namin hanggang sa lumabas. So yun na mobilize na kami. Pinapunta kami ng kampo. So sa pagpunta na kampo sa opisina. So pagpunta namin sa opisina at doon ako na mobilize, na-introduce sa akin kung ano yung magiging trabaho ko, sino yung mga katrabaho ko, hanggang sa na-meet up ko yung nag-interview sa akin na kung saan siya yung nagiging amo ko. So, ang nasa kontrata ko, nasa offer letter ko guys, my position is technical assistant. Alam mo bang, hindi ko alam kung what is technical assistant is all about. Sa Saudi ko lang napag-alaman na ang technical assistant pala is dapat may background siya ng engineering. Kasi nga, yung trabaho namin is construction company. So, lahat ng mga technicalities dapat alam ko. Teacher ako, di ba? Patay na. So, gumagawa ako ng video tapos tsaka panay plus tumatawag ka pa. Mamaya na, okay? So, technical assistant pala yung position na nandun sa kontrata ko guys. Hindi ko ata nabanggit doon sa part 1 ng video ko na ang sabi sa akin doon sa hindi ko nabanggit kasi sabi ko na secretary ako, di ba? Pero ang inoffer sa akin ng job is technical assistant. At sabi kasi niya sa akin na you will work for me. So, I will be your boss, sabi niya. I will be your boss and we will work together, sabi niya gano'n. Parang secretary na lang din. So, yun yung pagkakaintindi ng boss ko. Yung mga boss dito nung sinauna nung 2013, hindi pa sila ganun technical in regards sa positioning. Parang yung alam nila about sa position is napakahapyaw. So they were thinking na kapag technical assistant, okay, pwede ka na for ano ba tong buko na to? Pwede ka na sa ganitong field. Kaya, ang unang naging reaction nung Pilipino na recruiter or recruitment officer or recruitment specialist, tawang-tawa siya kasi nga yung position ko is technical assistant pero magtatrabaho pala ako sa HR, Human Resource Department. HRD parang pagtatrabahoan ko. At alam nyo guys kung anong trabaho ko. Di ba technical assistant? Pero sabi niya, ako ay sekretary niya. Ay, Diyos ko Lord. Yung madadatnan ko pala na trabaho is yung trabaho ng recruitment officer na Pinoy. Yung tumawa doon sa position na ibinigay sa akin. Kasi yung Pinoy na pala yun is aalis na at kailangan nila ng kapalit. Guys, anong kinalaman ko
sa trabaho ng pagiging isang recruitment officer, recruitment specialist. Di ba December 2013 ako, December 23, 2013 ako dumating. Si recruitment officer na kung saan yung papalitan ko, aalis na siya ng first week of January or second week ng January. Anong mangyayari sa akin? Walang ganong extensive na training. Kasi nga, aalis na siya. Mangigibang bansa din siya. Excuse me. So, parang doon lahat, parang nablangko lahat yung ano ko. Nablangko lahat yung utak ko. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Recruitment officer. Kaya pala, nung pinabasa sa akin, kasi nga may yung during the interview, yung amo ko, may pinakita siya sa akin. Ang pagkaka-remember ko, may pinakita siyang Excel sheet na nakalagay doon, visa number, tapos visa, number of visa, allocated visa, tapos unallocated visa. Nung sa interview na yun na pinakita ng boss ko, pina-explain niya sa akin, do you understand this table? Diyos ko, kabilis-bilis lang i-explain nun. May visa number, ito yung visa number. Sabi ko, ito yung visa number. Tapos, the number of visa, allocated visa, unallocated. I-explain mo lang yun kung ano yung pagkakaintindi mo. At saka, at that time, na-explain ko naman siguro ng maayos kasi kung hindi ko naman na-explain yun, paano ako makarating sa Saudi, di ba? So, napakadali lang yung ganun. Aside doon sa PowerPoint ginawa ko na lumilipad-lipad, pina-explain pa niya sa akin yun. Which is madali. Explainable. So, yun na nga guys. Aalis na yung nadatnan kong Pilipino. Kasi nga, may offer na din pala siya sa ibang bansa. Tapos, ito pa ang pinakamatindi. Dalawa pala silang recruitment officer / specialist kasi ang tagal na nila sa kumpanya. Yung unang recruitment officer / specialist nauna nang umalis. Tapos, yung trabaho nung unang umalis na Indian kasi yun, ipinasa doon sa Pilipino. So, yung trabaho ng Pilipino is nadodoble na. Nadodoble na yung trabaho niya at saka mabigat na siya na account. At saka kasi siya parang alam niyo yung may political din sila, may political dynasty din yung na to, yung dito may mga politika din. So, ang nangyari, dalawa ang trabaho niya. May parang sa payroll siya, may sa recruitment siya, ang dami guys. Kasi nga, siya yung nag-i-inform sa agency kasi. Siya yung nag-i-inform sa agency na we have this visa, we have this number of visa, and kailangan namin mag-recruit ng tao, kailangan namin mag-interview ng tao, tapos pagkatapos ng ganun, ipaprocess mo yung mga documents ng mga tao dito sa Saudi Arabia, papadala mo sa pagkatapos nun,
yung mga tao na yon madideploy na. Kailangan mong gumawa ng ticket from grabe yung 45 minutes na yaw-yaw na to guys. So, lahat pala from from the beginning to end. Yung ano ba, yung ganun yung trabaho niya. Yung simula pa lang ng visa allocation pa lang sa tao hanggang sa mamobilize na yung tao, yun yung, ay, ganun yung trabaho ko na madadat na tatrabahoin ko. Hindi pala yung secretary na uupo ka lang, magbi-minutes of meeting. Hindi yun yung ganun trabaho ang madadatnan ko pala sa Saudi. Kaya si Giovanni, yung hangad langit na lang, yung tulala langit na lang yung ganun ba, hindi ko alam kung paano ko sisimulan pag umalis na yung Pinoy na yun. Pero, good thing naman, magaling naman siyang magturo. Pero talagang iba pa din, my God. Magaling siyang magturo in a way kasi nga napaka-extensive na pagturo niya sa akin, yung training itself. Tapos, hindi ko talaga alam kung paano ko siya kinaya. Good thing na lang andun din yung isang matatawag kong best friend na from other department na malalay din sa akin. He is from Ilocos. So ang isa naman is Kapampangan ba siya or Batangas. O basta at least hindi siya madamot sa information. Yung dalawa na yon talagang kaya siguro ako hindi din ako madamot sa information kasi nga alam ko yung feeling na nung pinagkakaitan ka ng impormasyon. Alam ko yung ganun na feeling na mahirap na wala kang mapagtanungan. So, kaya ako kapag napunta sa ibang kumpanya or sa iba't ibang department, hindi ako ganun ka damot sa information kasi nga alam ko yung ganong feeling kasi naranasan ko na din yan. So, ayun na nga, naging recruitment officer ako from secretary to technical assistant to recruitment officer. So, though yung ko pa din, yung position ko pa din sa kumpanya is technical assistant. Pero ang totoong position ko is trabaho ko is recruitment officer. So, nagpapasalamat naman ako doon guys na ganun yung naging trabaho ko. So, ang dami kong natutunan kung paano ang sistema ng pagkuha ng tao sa bansang Pilipinas, paano iproseso yung mga documents sa bansang Pilipinas, paano iproseso yung mga documents ng mga tao pagdating nila dito sa Saudi Arabia, and naranasan ko din kung paano i-process yung mga documents ng Indian, ng Pakistan, ng Bangladesh, ng Nepal, ng Egypt, ng mga Egyptians, tapos so far yun pa lang naman yung mga na i-process ko na mga empleyado. So imagine niyo guys, from scratch to something, di ba? Napaka grateful, napaka thankful lang ako doon sa mga tumulong sa akin nung unang-una ko sa Saudi Arabia. Actually, hindi ko sila nakakalimutan guys. May contact pa din ako sa kanila. Shout out Sir Alex, shout out
Kuya Cesar. Si Kuya Cesar andun na sa Pilipinas. Nagka-farming na lang. Ganun talaga yung matipid kasi si Kuya Cesar. One thing na misinterpret ko din yun, yung kasi nga may naririnig ko na kapag ka Ilocano ka is kuripot ka. Hindi sa ganun. Hindi sila kuripot. Sila ay masino. Which is yun yung good thing. Good thing na nakuha ko. Nakuha parang somehow na imbibe na naging sa pamuhay. Oo, kasi nga ang daming realization during that yung training namin. Kasi nga itong si recruitment officer at saka yung nasa procurement officer, mag-best friend sila. So, ako ngayon, kung yung recruitment officer is nag-i-impart ng knowledge, pati din yung sa procurement kasi nga may background may background knowledge din siya about sa recruitment. Doon ko din nakuha yung somehow information about sa procurement. So meron din akong nakuha na skills doon sa procurement, yung pagpo-procure ng mga gamit. And ang sa kanya naman, yung pinoprocure nila is yung mga gamit sa grabe din yung technicalities gamit ng mga engineering. So doon din ako na-train doon sa international standardization for organization ba yun? ISO. Hindi, International Organization for Standardization. ISO siya pero parang ang meaning niya is International Organization, iOS, parang siyang iOS, parang siyang ganun. Pero ISO siya. Doon din ako well-trained kung saan you have to abide the procedure of the company itself, kung paano, ano yung cycle ng iyong trabaho. So, bawat trabaho, lalo na sa recruitment, may may chart siya kung saan siya magsisimula, at kailan siya matatapos. And every workflow, may din siya, may mga approval authority. Yung sa paggawa mo ng offer, sa visa allocation pa lang, may mga approval authority na doon, may mga pipirma doon kung kanino, anong mga bansa ang aallokitan ng mga visa. So, anong agency ang aallokitan ng visa, kung ilan ang aallokitan mo ng visa, kung kasi nga may 2 agency kami sa Pilipinas, tapos 3 sa India, tapos may agency din sa Pakistan. So yung mga yun, nag-aagawan yun ng visa kung ilan yung i-allocate mo sa kanila. So nakadepende din sila doon sa mga allocation, kasi nga the more allocation, the more chances of business. So ganon sila. So grabe yung realization ko ngayon kung gaano ako naghirap. Actually guys, nung unang yung 3 months, kasi nga pagdating mo dito sa Saudi, may 3 months probationary ka, na kung hindi ka magaling or hindi ka marunong sa trabaho, pwede kang mapauwi. Kung hindi ka man mapauwi, pwede kang ma-demote, tapos bababa yung sahod mo. So kaya yung first 3 months ko, grabe yung pangamba ko nun. Kasi nga, kailangan kong
maipakita sa kanila na I deserve ko na deserve ko to stay. So actually guys, hindi ko pala nabanggit na andito yung 2013, naabutan ko pa yung papa ko sa Saudi. Kasi nga, siya ay OFW din sa Jubail. O diba? Napaka-blessing in disguise. Pero, kaya hanggang kailan lang siya, parang March ata siya the following year umuwi. Naa-amaze lang ako kasi nga, nakita ko kung paano yung trabaho niya doon sa trabaho niya. Kasi nga, siya tanker eh. Yung kukuha ng gas doon sa Aramco, tapos ilalagay niya yung gas doon sa iba't ibang gasoline station. So, ganun yung trabaho niya. So, nakasakay din ako ng kanyang tanker. So, iniiwan niya lang ako sa gasoline station, tapos papasok siya ng Aramco na facility kung saan kukuha siya ng gas. Grabe yung hindi naman ako nakaranas ng ganong homesick kasi nga sa Pinas, sanay naman ako guys na kahit saan kasi ako napapadpad na lugar kasi nga may training sa sayaw, kinukuha ako for seminar, dance workshop. Nagwa 1 week ako, nagto 2 weeks ako sometimes kapag may summer dance workshop sa isang school. Kaya yung homesickness ko, hindi ko siya ganun ka masyadong pinapansin. Tapos hindi naman kasi ako ganun ka na homesick kasi nga may cellphone na naman that time nung 2000, pero hindi nga lang kagandahan yung cellphone ko. Pero doon sa kampo, pahirapan yung connection kasi nga nasa gitna ka ng disyerto eh. Kaya ang hirap din ng kaya happy na ako kapag nababa ako sa Jubail City or Jubail Balad. Kasi nga doon medyo may signal, nakakausap ko yung mama ko while kasama ko ang papa ko. So doon ako natutulog sa papa ko sa accommodation nila. Alam niyo guys, yung punta ko doon sa accommodation nila, doon ako na nanlumo kasi nga yung accommodation niya compare sa anak niyang pinag-aaral niya, mas maganda yung accommodation ko compare sa accommodation niya. Imagine nyo guys, 4 sila doon sa Porta Cabin. Kung makikita niyo yung room ko ngayon, half lang yung room nila. Half lang yung room niya. Porta Cabin kasi itong room guys. Papakita ko sa inyo. Yan. Porta Cabin yan. Porta Cabin din to. Pero yung Porta Cabin na kung saan sila nakatira, half lang doon. Tapos 4 pa. May 2 double deck. Alam nyo guys, saan ako natutulog? Doon kami sa guys natutulog. Doon sa double deck. Tapos nasa taas pa siya. Tapos yung kama pa, kaluwag-luwag ng kama ko dito. Yung kama pa, yung pang double deck talaga. Imagine mo paano kami nagkasya doon. Sa bagay, payat pa naman ako noon. Wah! So, doon ko nakita na yung fruit of labor ng papa ko is yun yung nakapag abroad ako na nasa posisyon yung trabaho ko na ang accommodation ko is maganda, na ang sahod ko, na-reveal ko naman yung sahod ko, na ang sahod ko hindi siya doon sa as per sa expectation ko. Nag-go beyond pa doon sa expectation ko. Tapos
live out pa ako. After ko, parang nakapag-live out pa ata ako after, after mga 6 months ata after ako nakapag-live out. Kasi nga, syempre, kailangan mong magkaroon ng mga connection muna kung saan ang may bakante, kung magkano, kasi nga, baka hindi mo kaya. Pero maganda pa din pala na andun ka sa city na nakatira kasi ma-enjoy mo, mawawala yung homesickness mo kasi marami kang nakikita. Yung pagbaba mo pa lang, andun na yung andun na yung pagbaba mo, andun yung mga bilihan, pagkain. Though, sa accommodation ko doon sa gitnang disyerto is libre lahat doon. Pero alam niyo yung paulit-ulit na lang yung mga luto guys, at saka mamantika na. So mas better na ako na lang ang nag-prepare ng pagkain ko kasi nga mga 6 months din ako, nag-live out din ako, which is okay naman ang kinahinatnan. So, masyadong mahaba na ata itong aking part 2. So, sa susunod guys, abangan nyo yung magiging episode naman natin. So, I hope you don't forget to click like, subscribe to my channel, and supportan nyo yung bagong yung pinakabago kong channel. And thank you for being with me during my 1 hour toka. Grabe, ang dami ko nang nasasabi pero nandun pa lang tayo sa part na mobilization ko, deployment ko. 1 hour pala yun na kwento. So ano na lang yung susunod na kwento. So okay, tingnan na lang natin at saka see you sa next video ko guys. So God bless everyone. Maraming salamat sa panonood ng personal vlog, personal encounter ko. I-document ko to yung mga karanasan ko sa Saudi Arabia hanggang sa mapunta tayo doon sa mga moments natin dito sa Saudi Arabia, kung ano yung buhay OFW. Hindi mahirap hanggat sa ikaw ay nagsasaya lamang na walang natatapakang tao. Hindi mahirap mamuhay dito sa Saudi Arabia kung ikaw ay, yun na nga yung sinabi ko, na wala kang naargabyadong mga tao sa pananatili mo dito sa bansang Saudi Arabia. So, yun lang guys. Maraming salamat uli. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.